Lingaw kayo sila sa tubig. Ay, tumbi ang tambak yung ha. At yan nga mga kabebe, magpapastol po tayo sa mga itik po natin na 2 months. Kasi nga ay, yun nga, iniiwan talaga ako. Bakit ganun? Lahat na lang, iniiwan ako. Yung papasahin ka tapos iiwan ka lang. At yun nga mga kabebe, kasi nga ay kulang ako sa tao ngayon. Yung isang body ko po, yung maliit, ay andun po sa nangingitlog ko pong itik. So ang nangyari, isa lang po ang natira dito sa 1,000 heads na mga itik. 2 months pa. Yun yung problema natin po pag isa lang yung magbabantay. Kasi nga ay, pag ganito po na 2 months, tas maraming tubig. Oo po, pag nabubusog sila, matutulog yan sila. Pero yung problema pag gising po ito, ay hindi naman ito sila nabubusog. Kalat na kalat po mga kabebe. Kaya nangyayari ngayon po ay multitasking yung duck girl nyo. At yun nga, magpapastol nga tayo. Yun nga ay hindi masyadong mainit. Goods na goods po yun. Kaya nga, dito po natin sila linigay na area. Turtle po, bagong turtle. Ang problema po ay wala na pong makain nga dito na area. So ang nangyari, pinapaligo natin sila dito sa may kanal. Kasi nga mag-aalas 10 na din po ng morning. Kaya itong mga alagang itik po natin, lalo na pag 2 months or kahit hindi pa 2 months, basta itik talaga, ang hanap po talaga nila mga kabebe ay number 1 is patubig. Kahit di mo masyado pakainin yan sila, kontento na sila kung anong meron dyan, basta may tubig lang po. At yun nga, kanina nga morning ay pinakain nga natin sila sa area na walang tubig. Kasi nga doon na area ay mataas, masyadong mataas, kaya hindi po makaakyat yung tubig. Kaya wala talagang ibang nakakapasok doon maliban ako lang. Charot. Sana ganun din yung love life. Ako lang sana. Charot. Yung pinipilit mo pero pinipili niya pa rin yung iba. Charot. At yan nga, kasi nga matigas yung ulo ng duck girl nyo, kasing tigas ng mga alagang itik natin. At yun nga, doon nga natin pinakain yung, ayun, sobrang init naman. I feel so hot. At yan nga, kanina nga morning, alas 5:30 ng morning hanggang alas 8 po ay pinakain po natin yung mga alagang itik natin na 2 months doon sa area na pinaglagyan natin kahapon na wala pong katubig-tubig. Doon po ay marami po talagang palay na makakain nila, kaya busog sila kanina na inilipat natin sila sa area na matubig dito po. So ang nangyari po, kasi nga ay mga 2 oras na din yung lumipas, so itong mga alagang itik natin ay magalaw na naman po, kasi nga ay gutom na naman po sila. Kaya ito yung paraan po, isa din po itong sikreto na para tumahimik po yung mga alagang itik mo, ay ilalagay mo yan sila sa tubig. At yan nga, nakikita nyo naman, maglangoy-langoy lang yan sila. Sana languyin mo din ako. Charot. At yun nga, magpapastol nga tayo kasi sobrang init, wala tayong payong kasi nga digit yung duck girl nyo, walang itlog. Charot. At yun nga mga kabebe, ito nga paraan po natin ng pag-aalaga po ng 2 months na itik. Pag 2 months na po ay medyong matatawag natin na nakakaluwang-luwang na po tayo. Kasi nga hindi na po tayo mamroblema sa mga alagang itik natin na 2 months, kasi nga kaya na nilang lumaban o sumabak sa init at ulan. At yun nga, para tahimik na tahimik itong mga alagang itik natin. So nakikita nyo naman ito mga kabebe, na linagay natin sila sa matubig na area. Ito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman
linis na linis po, kasing linis niya. Kapag malinis ka kasi, charot, naghuhugot na naman. At yun nga, tinartulan nga to mga kabebe, pero nga, itong mga itik natin na 2 months, ito yung tinatawag nating janitor. Yung kain na kain talaga sila, kahit sip-sip na sip-sip. Hindi katulad po ng nangingitlog or dumalaga na tamad po sila magganon. Pero ito talaga matyaga itong kumain itong mga 2 months na mga itik natin, kasi ito talaga yung buwan nila na kain na kain. At yun nga, pag ganito pong oras mga kabebe, lalo na po ay tanghaling tapat or kahit hindi pa tanghaling tapat mga kabebe, pag alam nyo naman po na masubrang init na po at may area kayong may patubigan, ilagay nyo lang yung itik nyo doon mga kabebe at makaka-relax din po kayo. Kasi itong mga itik talaga, number 1 po talaga ay tubig yung katapat nila. Tatahimik yan sila mga kabebe pag may tubig lang silang paglalagyan. At ito nga mga kabebe, nakikita nyo naman itong area na to, wala nang ibang itik dito kasi nga yung iba ay nagsilipatan na sa mga bagong ani. Kasi itong mga alagang itik natin, kahit hindi ito sila makauna sa bagong ani, kasi nga ito sila talaga ay uubusin talaga, tagasunod lang itong mga 2 months na itik, ubos na ubos talaga yung area na paglalagyan mo. At yun nga, tapos ito pong mga alagang itik din natin, pag alas 3 na din po ng hapon, pag hindi na din masyadong mainit, ay kailangan mo din silang karabitang bugakon, yung gulatin. Kahit natutulog yan sila mga kabebe, gugulatin mo yan sila, gigisingin mo yan sila, katulad ng paggising ko sa sarili ko. Hindi nga, gigisingin mo yan sila mga kabebe, kasi nga ay yung oras na alas 3 po mga kabebe, yan po yung oras na kainan po nila, para pagdating ng hapon, bago sila umuwi sa mga bahay nila, ay malalaki yung mga dito nila. Busog po sila kasi nga mahaba yung oras ng pagpapahinga nila. Para naman po kasi nga pag morning talaga mga kabebe, mas maganda talaga mga kabebe na kung may balak ka din magpa-feed sa mga alagang itik mo, mas advice ko sa iyo na mas maganda po na pakainin natin yung mga alagang itik natin is morning. Kasi pag morning kasi mga kabebe is yun ang pagdidevelop po ng katawan po nila. Kaya nga pag hapon ay sabayan mo talaga ng pag gising-gising din pag may time, para naman tamad kasi ito sila pag busog na. Yun na, napatulog-tulog, tapos saka pa lang yan sila gagalaw-galaw pag hapon na. Kaya nga kailangan mo talaga silang gisingin, at yun nga ay ikalat mo sila para makahanap po sila ng pagkain. Yun lang po yung mga sikreto natin mga kabebe na lagi nating tatandaan. At nakikita nyo naman itong area mga kabebe, pag ganitong area po mga kabebe na nakita nyo na masyadong putik na po, kung pwede lang po ay wag nyo nang idaan dito yung mga alagang itik nyo, kung iuwi nyo na sila sa mga bahay nila. Kasi nga ang lagi kong sinasabi, pag masyadong maputik po yung katawan po ng mga alagang itik natin, kahit pa hindi duckling o kahit nangingitlog or dumalaga, kung pwede lang po wag natin sila ilagay sa maputik na area, lalo na po at iuwi na natin sila ng gabi, kasi nga problema po yun. Yung mga balahibo po nila mga kabebe, ang pangit-pangit po tignan, para silang nagmo-molting stage, ganon, matagal po tumubo yung mga balahibo nila. Kaya advice ko talaga na patubig talaga yung itik natin. Kaya nga pag plano mo ganito yung trip mo sa buhay, yung pastol po or free range yung paglalagyan mo, number 1, titignan mo talaga mga kabebe yung paglalagyan ng itik mo, kung may tubig ba dyan na area. Kasi pag dry yung pinaglagyan mo tas walang tubig, huwag ka nang mag-alaga mga kabebe. Sinasabi ko sa iyo, failure ka yan, failure ka. May water pump ka, wala ka namang paglagyan ng water pump, huwag ka nang mag-itik. Hindi, joke lang. Yun nga mga kabebe, dito sa mundo ng duck farming po talaga, pag ito ang ginagamit mo, wala ito sa talento, wala sa ano-ano, kundi ito po yung ginagamit natin dito. Diskarte lang po. Kasi pag alam mo po yung tamang diskarte dito sa duck farming, masasabi ko sa iyo, duck farming pa din. Hindi, yun nga, nakakatipid talaga tayo dito. Kaya nga, sa susunod po na mga videos po natin, ipapakita ko sa inyo dito bakit
ayaw nilang tigilan yung mag-itik. Charot. Yun nga mga kabebe, sobrang dami nga yung mag-iitik dito sa Bukidnon. At yun nga, yung itik natin hanggang dulo na po, dulo na walang hanggan. Kasi nga, sa area ko sobrang lapad. Kasing lapad na noo ko. Charot. Noo talaga. Yun nga mga kabebe, yun nga yung mga imamartis ng duck girl nyo. Hindi na tayo nagpapapiding, hindi na tayo nagpapavitamins ng mga itik natin, kundi ay galing talaga sa nature. Charot. Yung tubig tas palay lang po, good na po yun pag ganitong area. Kaya pag may balak ka talaga, may alak ay walang alak kasi mahirap na yun. At yun nga, yun lang muna yung marites ng duck girl nyo. Ako pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.